Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin ang hindi inaasahang pangyayari na kung saan ay nahimatay ang isang contestant sa TikTok Lock, mga ka-plastic. Isang panayam ito ni Kuya Kim kani-kanina lang regarding dun sa health conditions ng isang contestant na si Yula Bautista. Kung di ako nagkakamali, mga ka-plastic, I'm not mistaken. Dahil sabi dito, baka bukas pa malalaman kung lalaban pa si Yula Bautista sa TNK or hindi. Kasi sa kasagsagan ng kanyang pagkakanta ay hindi inaasahan na bigla po itong naimatay, mga ka-plastic. So panoorin natin, wag na natin pahabain ng ating paliwanag dito at panoorin natin kung ano ang nangyari dito, mga ka-plastic. Biglang nalawala, no? Nag-blackout. Sa kalagitnaan ng kanyang ano yan, pagkanta, live stream pa yan, mga ka-plastic. At dali-dali po ang pumunta ang mga stock ng TikTok Lock, mga ka-plastic. At biglang nag-switch ang kanilang mga programa. Diba, mga ka-plastic, sa mga nangyayari dito. So, ayon dito kay Philippine Television Out of Context 2.0, paalala lamang po, wag ninyo pong pagtawanan o yung post. Seryoso yung nangyari. Respeto na lang. From Admin 7. So, wala naman pong nakakatawa doon sa nangyari. Sabi kasi ni John Paul Distor Bautista, mga ka-plastic, kala nila eme lang yung pag-collapse ni Yula, mga ka-plastic. Pero may mga tumatawa pa rin, mga ka-plastic. Meron pa rin 16 haha reacts na pinagtawa na ng nangyari kay Yula. Marami nakaka-disappoint. Marami din ang na-disrespect. Baga, ito po, sabi ni Martin Bacunawa, aneurysm o cardiac arrest. Sana okay lang siya. So wag naman sana. Sobrang malala po itong statement mo, Martin. So wag naman sana. Just a simple stroke due to not getting enough sleep. Kasi karaniwan kasi ang mga nagsiset na mga ganyan, tulad ng mga kumakanta dyan sa mga talent shows at GMA, tulad ng TikTok Lock, ng tanghalan na something, ay yun ang dahil umaga pa lang nagseset na sila ng mga venue. Nagpa-practice, nagko-choreo, bago nila isalang ang sarili nila sa tunay na entablado. Hindi biro yung pagkakanta-kanta lang. Akala kasi ng mga netizens na kakanta ka lang doon on the spot. Pero lingid sa kaalaman ninyo yung mga contestant na yan. Halos maya sila nagpa-practice ng mga kanta nila. Even sa mga sayaw, mga ka-plastic, kahit sa mga sayaw. Buong gabi nilang pinagpa-practicean yan para na sa gayon, sa mismong aktual na entablado na kung saan ay magkukompetensya na sila, ay make sure na perfect ang kanilang mga gagawin. At walang palya. Mahirap yun. Sabi nga ni John Oliver, ay talagang hindi sila nakakatulog niyan. Lalo na kung excited ka pa. Lalo na kung excited ka sa mga puntong yon. Excited ka in the way na kailangan mong mapanalo yung kompetisyon, nape-pressure ka. Lahat ng mga pumapasok sa kaisipan mo, kailangan nakapokus ka sa iyong talento, maipakita mo sa mga horado na karapat dapat ka maging kampiyon sa puntong ito. Pero sa mga netizens, kala lang nila isang parang katuwaan lang. Katuwaan o something biro na ewan-ewan. Pero hindi eh. Makikita nyo talaga
Yung paghihirap ng bawat contestant, buong gabi yan nagpa-practice. Hindi biro yan. Sabi nga ni Yulsaid, stroke nga yan based doon sa twitching doon sa may left eye niya. So panoorin natin kung talagang stroke po yun. So hindi pinakita mismo. Pero parang nakita ko na parang gumaganon-ganon na yung mata. Parang gumaganon-ganon na rin yung mata niya sa kaliwa. Indikasyon yun na mahina na ang takbo ng oxygen sa kanyang puso. Diba? Yun yung pinakamahalaga. Yung oxygen na dumadaloy sa puso papunta sa blood vessel. Since hindi ka nakakatulog ng maayos, buong gabi ka nagpupuyat, talagang biglang magka-cardiac arrest yan. Wag naman sana ganun. Sana simpleng himatay lang yun, na pagod lang talaga, kagaya ng nangyari kay Gigi Delana, na many times na nagkaroon ng health issues like paghihimatay sa concert. Di nawawala yan kasi mahirap talaga maging isang artist, singer, artista, banda, at kung ano-ano pa na related sa mga ganyang field. Akala nila napakasimpleng bagay lang yan. Hindi mo alam yung mga talents na kagaya niyan. Buong gabi sila nagpa-practice, buong gabi sila nag-iensayo. Walang pahinga, walang tulog, walang kain. Kaya may umabot sa punto na talagang ganito ang kinahinat na ng mga talents. Kaya kung halimbawa ma-postpone uli ang labanan nila ni Ayula Bautista bukas, may possibility na baka matalo na siya. At kung hindi pa siya gumaling sa araw na yon. Diba? Merong panayam itong si Kim Atienza, mga kaplastik, regarding dito. Mga tiktropa, kung nakita nyo ang nangyari po kanina, nagkaroon po ng emergency dito po sa studio. Hinimatay ang kampyon na si Yula Bautista. Kinailangan nating mag-commercial break para matugunan ng ating medical personnel si Yula. Sa ngayon, kasalukuyan pong inoobserbahan ng ating medical team ang kalagayan ni Yula. Kung sakaling hindi na kaya ni Yula makapag-perform, inampalan, ano po bang mangyayari sa kompetisyon? Sa ngayon, Kuya Kim, ang priority po natin ay yung kalusugan ni Yula. We're hoping and praying na okay naman siya. First time po na nangyari ito, Kuya Kim, kaya lahat medyo na-shock sa nangyari. Kung ano man ang mapag-desisyonan namin bilang inampalan, ipapaalam po namin sa inyo bukas. Maraming salamat, Renz. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Mga tiktropa, kung anong magiging desisyon ng ating inampalan, kung makakapagpatuloy pa si Yula sa laban, aalamin po natin yan bukas. Bibigyan po namin kayo ng update sa kalagayan ni Yula. For now, samahan niyo po kaming magdasal na maging ligtas si Yula. At sana ay walang seryosong nangyari sa kanya. Mag-ingat po tayong lahat. Parang sa pananalita ni Kuya Kim Atienza parang may pagka-severe ang kanyang health condition ni Yula. Wag naman sana, mga kaplastik, kasi ayaw naman nilang maging parang naging konsensya, cargo de konsensya pa ng programa ng tanghalangan ng kampiyon ng TikTok Lock. Hindi naman siguro. Sana naman talaga na normal lang na overpatig lang, na kayang remedyan lang ng gamot at pahinga. Kasi hindi naman kasi talaga biro ang pag-iensayo ng mga talents dito lalo na sa mga singing competition,
sa mga dance competition, even sa mga pag-aartista, di ba? Nakikita nyo naman yung mga talent search ng panahon ni Mart Heras. Di ba? Nakikita nyo yun. Yung nakikita nyo yung mga aspiring na artists na yung maabot sa puntong hindi na nakaya ng katawan nila pero pinipilit nila dahil kailangan eh. Magagalit si director eh. Magagalit ang producer, mga kaplastic eh. Wala naman sila magagawa doon. In the way na kailangan talaga nilang execute yung kanilang mga talento. Matapos nila yon, ma-arouse nila yon on that time. Pero minsan, napapabayaan din ang sarili. And that's the reason why kahit na ako may talento, hindi talaga ako magiging ganyan na isa sa alang-alang ko ang aking kalusugan para lang sa fame, para lang sa kasikatan. Pero kung yun ang passion ng isang tao, kung hindi naman niya habol is fame, ang habol lang naman niya ay to show her talents to the nationwide, all over the world, na wala namang masama doon dahil talent mo naman yan, as long as na hindi ka naman nakakaapak ng ibang tao, okay, wala namang problema. Pero in the way na sana mahalin mo pa rin yung sarili mo, mahalin mo pa rin yung kalusugan mo, huwag ka maging pabaya sa lahat ng bagay. Diba, mga kaplastic? Marami ang nag-aalala ngayon sa mga oras na to about kay Yula Bautista. Pero update naman dun sa 24 oras na napanood ko kanina, sa ngayon na hindi pa ina-upload ng 24 oras to. Ang sabi nila ay nasa mabuti na ang kondisyon ni Yula Bautista at inaabangan na lang po ang feedback o update about dito sa tanghalan ng kampiyon kung i-resume o re-restart ang kanyang competition bukas sa Miyerkules, na kung saan hindi natapos yung kanyang competition sa kalagitnaan ng kanyang performing ay biglaan na lamang all of the sudden na nahimatay siya. She took out of her mind or out of this state. Diba? Lahat ng tao may pagod din. May practice, may pagod, may mga sinasaalang-alang sila. Hindi yan basta-basta yung competition na yan, mga kaplastic. So, sa ngayon, ito lang po ang aking may papaliwanag kay Alex Yula. Wala naman akong pwede pang sabihin about dito. Pero sabi naman sa comment, mga kaplastic, sabi ni Robin Diquil na, wake up call na rin to sa management niya na tanghalan ng kampiyon. Masyadong exhausting ang 10 days. Dapat kahit 5 days consecutive wins, matik grand finalist na at hindi na magtuloy. Kaya naman pala, mga kaplastic, ginawa ba naman 10 days consecutive win para lang mapanatili ang kanyang winning streak bilang kampiyon. Di kagaya ni ni Showtime, di ba? O kaya ng talentadong Pinoy na kapag nakalimang panalo na kasama na sa Hall of Fame para sa Grand Finals. Bakit naman ganon yung policy ninyo? Dapat baguhin nyo yan. Kasi hindi biro yan, 10 consecutive days na iba't ibang kanta, iba't ibang practice, gabi-gabi ka nagpa-practice, walang pahinga, walang puknatan, tapos naka-live stream pa. Talaga mapapagod yan, mga kaplastic. Sabi ni Eunice Bautista, mga kaplastic, hello guys, gusto ko lang pong linawin, napakabilis po ng aksyon ng GMA sa pangyayari kay Yula. Mabilis pong lumapit ang medic at nag-check ng situation niya. Talagang lahat po kami nasa studio. Sobrang shock. Sobrang alaga po ng GMA sa mga contestants at witness po ako doon.
Lahat po ng provided nila, lalo na sa pagkain at water nila, bukod pa doon ay napakabait po ng mga staff. Kaya wala pong pressure sa mga contestants. Pag-pray na lang po natin si Yula na nating serious ang nangyari sa kanya. Salamat po. Yan ang komento ni Eunice Bautista, mga kaplastic. So baka kamag-anak ni Yula Bautista to. Tingnan natin. Ayun. Hinimatay ang 7-time defending champion na si Yula Bautista sa gitna ng kanyang performance sa tanghalan ng kampyon ng TikTok Clock. Unless you make it through the night. Biglang bumagsak sa stage si Yula sa gitna ng kanyang back-to-back tapatan performance laban kay Princess Faulty. Mabilis namang Biglang bumagsak sa stage si Yula sa gitna ng kanyang back-to-back tapatan performance laban kay Princess Faulty. Mabilis namang lumapit ang medical team at inalalayan na isa sa mga grand finalists. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon pero patuloy pa ring inoobserbahan. Umaasa ang buong TikTok Clock team na umayos ang kanyang kondisyon. Bibigyan po namin kayo ng update sa kalagayan ni Yula. For now, samahan niyo po kaming magdasal na maging ligtas si Yula. At sana ay walang seryosong nangyari sa kanya. Mag-ingat po tayong lahat. Ayun. Malinaw na malinaw. Ingat po tayong lahat. Kapatid pala niya ni Yula Bautista itong si ano. Ano pa pangalan? Ni Eunice, mga kaplastic. So marami nangangamusta na ngayon sa kanyang kapatid. Pero sa ngayon ay wala pa po silang official statement about dito. Lalo na masama yung pagkakabagsak ni Yula sa entablado. Diba? Sabi nga nila dito, get well soon, Yula. Pagpipray ka naman ng mga taga-suporta mo at ng mga kamag-anak mo dyan. So, yun. Sabi nga dito sa kami.ph, 7 times na kampyon nitong si Yula Bautista na himatay sa gitna ng performance sa tangalan ng kampyon. Full details below. So, yun. So, sa ngayon, wala pa pong official statement ang kapatid ni Yula na si Eunice. Dahil wala pa po talaga. Wala siyang update. Wala. Bagamat trending siya sa social media ngayon, pero di nangangahulugan na pangungunahan niya ang media. Marahil, may mga protocols din ng mga media na huwag ka maglalabas ng opinion hanggat hindi pa to pinali o hindi pa po ito tawag dito. Hindi sa ipinafinal yung mga conclusion kasi baka maaaring maglabas ng opinion tong si Eunice tapos bigla na lang all of the sudden na naman na baka mayroon pang implications pa na lumitaw sa kondisyon ni Yula, di ba? Kaya hindi niya pwedeng sagutin ng mga tanong ng mga netizens o yung mga concern na marites dito sa social media. So sa ngayon, tahimik pa po ang pamilya as of now sa pamilya ni Yula. I think is bukas niyo malalaman. It's a surprise. It's a surprise na mangyayari na baka mag-compete pa rin si Yula bukas. Kasi simpleng patig lang naman yan Huwag nating i-conclude na severe yung kanyang condition Dahil di naman lahat sa pagkakataon na porket na imatay ang tao binigyan nyo na kagad ng masamang pangitain, masamang kaulugan. Kasi ugali ng Pilipino talaga mag-conclude ng mga haka-haka Hindi pa nga napipinali maging kamag-anak nga ni Yula hindi nga nagsasabi ng kung yung health condition na sa kapatid niya Di ba mga ka-plastic? So
let's respect the family of the Bautista, especially kay Yula, na wag naman sana tayong pangunahan yung mga opinion ng bawat individual. Maging matuto naman tayo na magantay, na alam naman natin na simpleng pagod lang naman yan. Hindi po yan na seryosong kondisyon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.